Eman's POV. I was happy when she decided to resign. Masaya talaga ako dahil sa totoo lang, una pa lang ay ayaw ko na siyang magtrabaho doon. Sinabi niya sa akin na gusto niya magtrabaho kay Micaela. Hindi ako pumayag dahil alam ko na may pangarap din ang asawa ko. Alam ko na gusto niya magtayo ng sarili niyang business. Isa sa nagustuhan ko sa kanya ay hindi siya umaasa sa pera ko. Nahihiya pa nga siya tuwing inaalok ko siya. Nagpaalam siya na pupunta sa bahay nila, Micaela, at pinayagan ko naman siya. Sinundo ko siya after ng work. Pero habang nasa daan kami pa uwi ay may biglang bumaril sa amin. Hindi ako makakilos ng maayos dahil kasama kong asawa ko. Hanggang sa tumawag ako ng backup, mabuti na lang at mabilis na rumesponde ang mga kasamahan ko. Nakita ko kung paano natakot ang asawa ko. Kaya habang bumaba siya ay bigla itong nahimatay. Pero nagulat ako dahil may tama siya ng baril sa tagiliran. Nataranta ako at mabilis ko siyang dinala sa ospital. Umiiyak ako dahil takot na takot ako. Love, wake up! Ginigising ko siya. Shit, kasalanan ko to. Paulit-ulit na sad ko sa sarili ko. Mabilis siyang inasikaso at pinasok sa emergency room habang ako nandito sa labas. Mabilis ring dumating si Micaela at umiiyak ito. Galit na galit ako pero paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng kaibigan ko. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa asawa ko. Binalaan ko na sila pero ginawa pa rin nila. Relax bro. Hindi matutuwa si Eunice kapag nalaman niya na ganito ka. Don't leave dahil ikaw ang una niyang hahanapin mamaya kapag nagising siya. Sabi ni Leroy sa akin. I wipe my tears and I trying my best to hold my anger. Tama ang kaibigan ko. Hindi matutuwa ang asawa ko. Kaagad na lumabas ang doktor at sinabing okay na si Eunice. Hintayin na lang daw namin siya na magising. Inilipat na rin siya sa recovery room. Umalis na sila Micaela dahil hinahanap na sila ng kambal. Kaya ako na lang mag-isa ang naiwan dito. I'm sorry love, hindi kita naprotektahan. Umiiyak na sabi ko habang hawak ang kamay ng asawa ko. Umiiyak ako dahil takot ako na baka mawala siya sa akin. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Nagising lang ako dahil naramdaman ko na may humahaplos sa buhok ko. Love, I'm sorry. Unang salita na binigkas ko. Chiefy, okay lang ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Maputla ang labi niya talatang may sakit siya. Hindi kita Kamusta ang pakaramdam mo? Nagpatingin ka rin ba? Baka mamaya may masakit sa'yo. Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Naiyak ako dahil mas inaalala pa niyang kalagayan ko kaysa sa kalagayan niya. Wala love, may gusto ka ba? Sagot ko sa kanya. Mabuti naman at walang nangyari sa'yo. Yung mga nagtangka sa atin, sino sila? Tanong niya sa akin. Tauhan sila ng bagong kasong hawak ko. Mas mabuti sigurong manatili ka na lang muna sa bahay. Natatakot ako love. Ayoko na may mangyari sa'yong masama. Sabi ko sa kanya. Okay, Chiefy. Lalabas na lang ako kapag kasama kita. Nakangiting sagot niya sa akin. Okay, love. Matulog ka na muna ulit. Hindi pa tayo pwedeng umuwi kaya dito na muna tayo. Magpapahatid na lang ako ng mga gamit natin dito sa bago nating kasambahay. Sabi ko sa asawa ko. Pumikit naman siya at natulog na. Aware naman akong mangyayari ito pero masakit pala't nakakatakot. Sa buong buhay ko'y ngayon lang ako nakaramdam ng takot. Ang takot na baka hindi kayanin ng asawa ko. Ang takot na baka malubha ang natamo niyang sugat at ang takot na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kakayanin na wala siya sa buhay ko. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na simula ngayon ay hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa kanya. Ang asawa ko ang siyang meron ako. Mabilis kong tinawagan ng attorney ni mommy. May mga bagay lang akong inutos sa kanya at kaagad naman niya inasikaso. Talagang sinasagad nilang pasensya ko. Dumating ang katulong namin, kaya mabilis akong bumiyahe papunta sa mansyon. Kuya, masayang tawag sa akin ni Isa May pero kaagad ako umakyat sa hagdanan. Hindi ko siya pinansin at tinumbok ko ang opisina ng ama ko. 7:00 pa lang ng umaga, kaya alam ko na nandun siya ngayon. Di ba ang sabi ko wag akong istorbohin? Bakit pumapasok na lang kayo nang hindi ko makatok? Eman, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong niya sa akin. Sino may pakana ng pamamaril sa akin? Kalmadong tanong ko sa ama ko. Pamamaril? May bumaril sa'yo?
Gulat na tanong niya sa akin. Oo, at nandito ako para alamin. Sagot ko sa kanya. Hindi ko alam anak. Aalamin ko para sa'yo. Mahina akong sagot niya sa akin. Dapat lang, dahil nasa ospital ngayon ang asawa ko. Nakita kong gulat sa mga mata niya nang sabihin ko sa kanya na nasa ospital ang asawa ko. Alam ko na isa sa mga kaibigan niya ang may gawa, pero hindi ko lang alam kung sino sa kanila. Maging ama naman kayo sa akin, kahit ngayon lang. Puno ng hinanakit na sabi ko sa kanya. Nakita kong lungkot sa mga mata ng daddy ko noong sinabi ko yun sa kanya. Pero tama ako dahil kahit minsan hindi ko naramdaman ang pagiging ama niya. Lumabas ako sa office niya dito sa bahay dahil babalik na ako sa ospital. Sinalubong ako ni Manang at niyakap niya ako. Kinamusta rin niya si Eunice. Okay na po siya Manang, kailangan lang niya magpagaling. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. May niluto akong ulam. Magdala ka? Nakangiting sabi niya sa akin. Sige po Manang. Sagot ko sa kanya tinintay ko na matapos niyang ihanda ang ulam. Kuya, kamusta si ate? Tanong sa akin ni Isa May. Hindi ko siya sinagot at nanatili akong walang imik. Ayoko nang idamay siya sa init ng ulo ko. Kaagad akong bumalik sa ospital. Sakto lang ang dating ko dahil kakagising lang ng asawa ko. Inalagaan at inisikaso ko siya. Hindi ako pumasok sa trabaho. Babalik na lang ako kapag magaling na ang asawa ko. Dumalaw rin si Isa May at ang mommy niya. Mabuti ng pakikitungo nila sa asawa ko. Ilang araw rin kaming nanatili bago kami umuwi sa bahay. Maayos naman ang buong bahay pagdating namin dahil wala namang naging problema sa bago naming kasambahay. Chiefy, hindi ka pa ba matutulog? Tanong sa akin ng asawa ko. Tatapusin ko lang ito love, sagot ko sa kanya. Umiinom ako para pampaantok, nahihirapan kasi ako matulog. Lately dahil sa palagi akong nag-aalala para sa safety ng asawa ko. Pakiramdam ko, tuwing pipikit ako'y baka may mananakit sa kanya. Nakita ko itong tumayo at lumapit siya sa akin. Kaagad niya akong niyakap. Chiefy, matulog na tayo. Hindi ako makatulog na wala ka sa tabi ko. Malambing na sabi niya sa akin. Okay love, sagot ko sa kanya at inubos ko ng laman ng baso ko. Alam ko na nag-aalala ka sa akin. Napapansin ko rin na ilang araw ka ng balisa. Pero Chiefy, okay lang ako. Huwag mong isisi sa sarili mong nangyari dahil wala kang kasalanan. Hindi mo kagustuhan na masaktan ako dahil mahal na mahal mo ko hindi ba? Kaya sana alisin mo ng lahat ng pangamba mo. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Kaagad ko siyang hinalikan. Halik na puno ng pagmamahal at kapusukan. Binuhat ko siya papunta sa kama namin. Maingat ko siyang ibinaba at tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Stop me now love. Utos ko sa kanya dahil may gustong gawin ng katawan ko. Natatakot ka ba dahil may sugat ako? Nakangiting tanong niya sa akin habang nakahawak sa pisngi kong kamay niya. Natatakot ako dahil baka lalo kitang masaktan, sagot ko sa kanya. Hindi naman siguro, basta dahan-dahan lang. Natatawang sabi niya sa akin. Love, nag-aalang ang sabi ko sa kanya pero siya at natutuwa pa rin yata sa reaksyon ko. Ngayon mo ba ako bibitinin kung saan inumpisahan mo na? Naiinis na sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil lalo siyang gumaganda. Kaya wala akong nagawa kung hindi sulitin ang gabing kasama siya. Gusto ko rin naman kaso nag-aalala lang talaga ako sa kanya. Pagbibigyan ko na rin ang sarili ko dahil bukas babalik na ako sa trabaho at simula na ng hunting ko sa mga daga. Eunice POV. Hindi ko talaga inaasahan na matatamaan ako. Sa totoo lang ay halos wala akong naramdaman. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Ramdam ko't nakikita ko na sinisisi ng asawa kong sarili niya. Pero hindi naman niya yun kasalanan. Kaya hindi niya pwedeng sisihin ang kanyang sarili dahil alam ko naman na hindi niya yun kagustuhan. Sa tingin ko rin malaking sindikato ang kalaban niya ngayon. Kaya nakakaramdam din ako ng takot para sa kaligtasan ng asawa ko. Nanatili ako sa bahay kasama si Ruby. Habang nakatingin ako sa bago naming kasambahay ay hindi ko maiwasang hindi mag-isip. Nakasuot man siya ng mahabang palda ay alam ko na may kagandahan siyang taglay. Makinis sa mga kamay niya na para bang anak mayaman. Pero baka sadyang ganun lang siguro ang kutis niya. Ruby, ilang taon ka na? Hindi ko mapigilan na hindi itanong sa kanya. 28 na ho ako ma'am, mahinhin na sagot na sa akin. Mas matanda ka pa pala sa akin, kaya ate na lang itatawag ko sa'yo. Saad ko sa kanya. Ikaw po ang bahala.
Nakangiting sagot niya sa akin. Paano mo pala nakilala si Isa May? Kaibigan niya nakababata kong kapatid. Sagot naman niya sa akin. Ganun ba? May asawa ka na ba? May fiancé ako pero noon yon. Ngayon kasi may asawa na siya. Hindi na niya ako hinintay pa eh. Malungkot na kwento niya sa akin. Sorry ate, sana hindi na kita tinanong pa. Okay lang, matagal na yon. Ilang years na rin. Mga 10 years na. Ani niya sa akin. Kaya siguro hindi na siya hinihintay pa kasi 10 years na. Siguro kung ako rin ay mag-aasawa na ako. Gusto ko sanang itanong sa kanyang dahilan kung bakit ang tagal niyang bumalik pero hinayaan ko na lang. Ayokong panghimasukan ng buhay niya. Kitang-kita ko kasi sa mga mata niya na mahal niya pang lalaki. May anak kami. Biglang sabi niya sa akin. Nasaan ang anak mo ate? Kaagad na tanong ko. Nasa bahay namin, inaalagaan ng nanay ko. Alam ba niya na may anak kayo? Hindi ko alam na buntis ako noon. Ikaw Eunice, anong gagawin mo kapag nalaman mo na may anak ang asawa mo sa ibang babae? Biglang tanong niya sa akin, nagulat ako sa naging tanong niya. Iniisip ko pa lang ay nasasaktan na ako, pero bigla rin ako napatanong sa sarili ko. What if nga may anak si Eman sa iba? Ano nga bang gagawin ko? Hindi ko alam ate, kung ngayon siya nangaliwa ay magagalit ako. Pero kung noon pa man at hindi niya alam ay siguro bibigyan ko ng karapatan ng anak niya. Sagot ko sa kanya. Ang bait mo naman, sana lahat ng asawa ay katulad mo. Nakangiting sabi niya sa akin. Sinabi ko lang yan ate, pero hindi ko naman alam kung ano bang magiging reaksyon ko. Siguro magagalit ako at baka masamuray ko pa yung asawa ko kapag nagkataon. Natatawang sabi ko sa kanya. Dapat pala siyang matakot sa'yo. Dapat lang ate, sagot ko sa kanya. Masaya naman pala siyang kausap. Sobrang hinhin niya kasi at kahit ang tawa niya ay mahinhin din. Sa tingin ko'y magkakasundo kaming dalawa. Hinayaan ko lang siya na gawin ang trabaho niya. Umupo ako sa garden para hintayin ang pagdating ng asawa ko. Ang sabi niya kasi pauwi na siya. Hindi pa rin kasi magaling ang sugat ko kaya talagang hindi niya ako pinapakilos dito sa bahay. Automatic ang gate namin kaya bigla itong bumukas at pumasok ng motorsiklo ng asawa ko. Kaagad naman akong tumayo at sinalubong ko siya. Kaagad niya akong hinalikan sa labi kaya napangiti ako. Kamustang araw mo, Chiefy? Tanong ko sa kanya. Nakakapagod pero dahil nakita na kita nawala na bigla. Sagot niya sa akin. Pinakilig mo naman ako, Chiefy. Patingin nga kung paano kiligin ng asawa ko. Pabirong sabi niya sa akin. Tumigil ka nga, nakakahiya. Nandyan si Ate Ruby. Sabi ko sa asawa ko. Mahiyain ka din pala, love. Natatawang sabi niya sa akin. Magbihis ka na't ihahanda ko na lang ang mesa para kakain na tayo, utos ko sa kanya. Okay love, sagot niya sa akin. Umakyat naman siya at ako naman tinulungan ko si Ate Ruby na maghain ng pagkain. Nagulat pa ako dahil paborito lahat ni Emma ng niluto niya. Hinahayaan ko lang kasi siya kung anong gusto niyang lutuin dahil hindi naman kami mapili sa ulam. Pagbaba ng asawa ko ay sabay-sabay na kaming tatlong kumain. Pero habang kumakain kami nagtataka ako kay Eman. Chiefy, may problema ba? Wala love, may naalala lang ako. Sige, kumain ka na. Sagot niya sa akin. Hindi niyo po ba nagustuhan ng pagkain, sir? Biglang tanong ni ate. No, I like it. Seryoso namang sagot ni Eman. Nakita ko naman nang ngumiti si ate. Natuwa siguro siya dahil nagustuhan ng asawa ko. Masarap naman talagang pagkain niluluto niya. Pagkatapos namin kumain ay ako na nagpresintang maghugas ng mga hugasin. Pagkatapos ko maghugas ay naglakad na ako dahil aakit na sana ako sa silid namin pero nakita ko si Emma na kinakausap si ate. Nang makita niya ako'y kaagad siyang lumapit sa akin at tinapos ng pinag-uusapan nila. Ano pinag-usapan niyo? Tanong ko sa kanya. Wala naman love, may mga paalala lang ako sa kanya kapag wala ako. Tara na, akyat na tayo sa itaas. Yaya niya sa akin. Sige, sagot ko naman sa kanya. Umakyat na kami para magpahinga na. Hindi muna kami natulog dahil nanood muna kami ng TV. Habang nanonood kami ay naalala ko si Ate Ruby at ang anak niya. Chiefy, tawag ko sa kanya sabay tingala ko sa kanya dahil nakahiga ako sa braso niya. Yes love, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yun love? Tanong niya rin sa akin. Kunwari, nalaman mo na may anak ka sa ibang babae, anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Sa tingin ko kasi hindi ako makakatulog kapag hindi ko siya natanong. Kasi tingin ko'y kailangan ko talagang magtanong. Sa totoo lang love, hindi ko rin alam.
Pero kung mapatunayan ko na anak ko siya, ay pwede ko pa rin naman ako maging ama sa kanya. Pero kailangan ko yung sabihin sa'yo, hihingi pa rin ako ng permiso mo. Kasi may pamilya na ako, may asawa na ako, at ang lahat ng gagawin ko'y dapat kasama kita para magdesisyon. Sagot niya sa akin. Kung sa bagay ay tama siya, pero kaya ko ba talagang tanggapin na may anak siya sa iba? Paano kapag magkaanak na rin kami? Pero wala namang kasalanan ng bata, kaya sa tingin ko'y tatanggapin ko pa rin ito na para sa sarili kong anak. Kasi ganun naman dapat, may karapatan akong magdamdam at masaktan pero wala akong karapatan na ipagkait sa bata ang ama niya. Dahil katulad ko, malungkot ang lumaki na walang magulang. Kaya hahayaan ko siya. Ang lahat ng meron ng anak ko ay dapat ganun din siya. Pero saka ko naiisipin dahil alam ko naman na walang anak si Eman sa ibang babae. Chiefy, paano kung may magpakilalang anak mo? Anong gagawin natin? Ipapa-DNA test ko para malaman ko kung anak ko ba talaga siya. Pero sure naman ako, love, na wala akong anak sa ibang babae. Kagaya na sabi ko sa'yo noon. Yumaman ang pagawaan ng kondom sa akin. Natatawang sagot niya sa akin. Baliw! Matulog na nga tayo, nakangiting sambit ko. Ayaw mo bang gumawa tayo ng baby? Pabirong tanong niya sa akin. Sorry Chiefy, pero red tide ulit ako, sagot ko sa kanya. Ang malas ko naman, makatulog na nga. Parang batang sabi niya sabay talokbong ng kumot namin. Natawa naman ako sa naging kilos niya. Sa tingin ko hindi pa talaga time para magka-baby kami. Pero alam ko na ibibigay naman ni God sa amin sa tamang oras at panahon. Sa wakas ay magaling na ang sugat ko. Kahit ba magaling na ako ay dito pa rin ako sa bahay namin. Ayoko talagang bigyan ng alalahanin si Eman, lalo na ngayon ay busy siya sa trabaho. Nagtatampo pa nga siya dahil sa regla ko noong mga nakaraan. Para itong bata talagang nagpapalambing. Alam mo Eunice, ang swerte mo sa asawa mo. Biglang sabi sa akin ni Ate Ruby. Opo ate, mabait at mapagmahal na lalaki si Eman. Alam ko rin na nais na niya magkaanak kami pero hindi pa talaga kami binibiyayaan eh. Pero alam ko na malapit na. Nakangiting sagot ko sa kanya. Sa tingin mo matutuwa kaya siya kapag may anak siya? Biglang tanong niya sa akin. Sigurado ako ate, mahilig siya sa mga bata, lalo na sa mga inaanak niya. Malambing siya ate, hindi lang halata. Nakangiting na sagot ko sa kanya. Sana ganun din ang ama ng anak ko. Kung sakaling ipakilala ko siya, sana mahalin din niyang anak ko. Sabi nito sa akin. Mangyayari yan ate, karapatan din ng anak mo na makilalang daddy niya. Sabi ko pa sa kanya. Sana nga. Nakangiting sabi niya sa akin. Eunice, okay lang ba na umuwi ako sa susunod na araw sa amin? Oo naman po ate, alam kong namimiss mo ng anak mo. Sagot ko naman sa kanya. Salamat, natutuwang sagot niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil ramdam kong saya niya. Tanghali ngayon at nais kong dalhan ng asawa ko ng pagkain. Alam ko na bawal akong lumabas pero gusto ko siyang makita. Masyado kasi siyang maaga umalis kanina at tulog pa ako. Pagkarating ko sa presinto ay naririnig kong tawanan at kantsawan ng mga naroon. Lumapit pa ako ng konti para makita kung anong pinagkakaguluhan nila. Nagulat ako dahil nandito si Diyos ang pulis. Mrs. Chief, ikaw pala. Nasa opisina niya si Chief. Pasok ka. Sabi sa akin ng isa sa kanila. Magandang tanghali, bati ko sa kanila. At binati naman nila ako lahat maliban sa babaeng yun. Binigay ko sa kanilang ulam na niluto ko. Pero bago ako pumasok ay sinulyapan ko munang babaeng maitim na balak sa asawa ko. Tinasan niya ako ng kilay kaya inismiran ko siya. Hanggang dito ba naman maghahasik siya ng lagim? Maganda siya pero alam kong target niyang asawa ko. Naglakad na ako papunta sa opisina ni Eman. Kumatok ako nung sabihin niya na pwede nang pumasok ay kagad kong pinihit ang doorknob. Pumasok ako at hindi ako nagsasalita. Hinihintay ko na umangat ang ulo niya. Hindi ko rin sinarang pinto dahil gusto ko na makita niya na akin lang ang asawa ko. Medyo natawa ako sa part na patilin niya sa pelikula'y sinasambit ko na ngayon. Kung iniisip niya na maakit niya sa Eman sa kagandahan at kahinhinan niya, ay nagkakamali siya dahil masasamuray ko talaga itong asawa ko kapag nagkataon. Love? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Ngumiti ako sa kanya at mabilis naman siyang tumayo at hinapit ako kagad sa bewang sabay halik sa labi ko. Siyempre tinugon ko kagad. Nang bumitaw na kami napangiti kami sa isa't isa. Hindi ka man lang nagsabing pupunta ka. Nakangiting sabi niya sa akin. Gusto kasi kitang isurprise, Chiefy. Malambing na sagot ko sa kanya. Saktong dating mo dahil hindi pa ako kumakain. Nakangiting sabi niya sabay lock sa pintuan. Gusto ko kasing sabay tayo.
Ang sweet naman ng love ko. Pabiro sabi niya sa akin. Kumain na tayo, gutom ka lang Chiefy. Natatawang sabi ko sa kanya habang inaayos ko mga pagkain sa mesa. Nagluto ako ng gulay at nag-barbecue din ako. Napansin ko kasi na mahilig talaga sa mga grilled ang asawa ko. Nagsimula na kaming kumain at nagkwentuhan hanggang sa tinatanong kong tungkol kay Josa. Dito na ba siya nakadistino? Yes love, kaninang umaga lang. Nagulat lang din ako pero don't worry dahil trabaho lang ito. Pangako hindi ko siya kakausapin na labas ang trabaho. Sabi niya sa akin. Siguraduhin mo lang at ipapaalala ko lang na nasa bahay na natin ang samurai ni Ate Micaela. Pabirong sagot ko sa kanya. May samurai rin naman ako mas okay kapag bumabaon. Natatawang sabi niya sa akin. Alam ko yan, dahil sa akin lang dapat yan bumaon. Kumain ka na nga dyan, nagiging clown ka na ngayon. Nung unang kita ko sa'yo ay ang hirap mong biruin dahil napakasuplado mo. Pero ngayon may mga banat ka ng ganyan. Masyado ka na yata nagiging mabait. Pagbibiro ko sa kanya. Iba kasing nagagawa ng pagmamahal. Wala na akong time na maging masungit dahil mas masungit ka pa sa akin at baka ma-outside di kama ako kapag nagagalit ka. Natawang sagot niya sa akin. Bakit outside di kama? Wala naman kasi tayong kulang love. Wala namang lamok sa room natin. Sagot pa niya sa akin ay kinahagalpak ko. Tuwang-tuwa ako sa sinabi niya. Ewan ko ba pero sa lahat ng biro niya ay doon talaga ako natuwa na sobra. Hanggang sa napaluhan na ako sa kakatawa. Natigil lang ako dahil may narinig kaming katok sa may pintuan. Pagbukas ng asawa ko'y natumbang mga sismuso niyang mga kasamahan. Doon ko napagtanto na nakikinig sila sa pinag-uusapan namin at aksidente lang na nakatok ang pinto. Natawa rin naman si Eman pero kagad din naman naging seryoso kaya mabilis na nagsipulasan ang mga kasamahan niya. Tapusin na nga natin to Chiefy para makauwi na ako. Natatawang sabi ko sa kanya. Nagpatuloy ulit kaming kumain hanggang sa natapos na kami. Hindi na ako umuwi dahil sabi niya isabay na daw kaming dalawa. Habang nagtatrabaho siya ay nagbabasa naman ako ng mga love story sa online app. Ayoko siyang istorbohin dahil alam kong mahalagang mga ginagawa niya. Gusto kong tumawa dahil talagang wala nang pumasok dito sa opisina niya. Siguro iniisip nila na may ginagawa kami. Kaya inutusan kong asawa ko na buksan na lang ang pinto dahil nakakahiyang kapag iniisip nila na gumagawa kami ng milagro. Chiefy, uuwi pala si Ate Ruby sa kanila. Gusto kasi niya makita ang anak niya, sabi ko sa asawa ko. Okay, pwede kang sumama sa akin dito. Kaya ko pong sarili ko. Nakakaistorbo lang ako dito. Malambing na sabi ko sa kanya. Okay, pero make sure na kapag may problema, tatawagan mo ko kagad. Opo, promise po. Pagkatapos ng trabaho niya, umuwi na kami kagad at kagaya ng dati sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Pagkatapos namin kumain ay balak na naming magpahinga at matulog ng maaga. Pero akala ko lang dahil ang asawa ko'y kumayod na naman. May overtime talaga siya ngayon. Ilang araw na daw kasing masakit ang puso niya at ngayon siya bumabawi. Pinagbigyan ko naman dahil bukod sa pagiging marupok ko ay talagang napapa more and more ako. Kinabukasan ay mas napaaga pang uwi ni Ate Ruby kaya ako na lang mag-isang naiwan sa bahay. Habang naglilinis ako sa garden ay may biglang nag-doorbell sa may gate. Pagbukas ko'y bumungad sa akin ang napakagandang babae na may kasamang batang lalaki. Miss, nandyan ba si Eman? Tanong niya sa akin na ikinatulala ko. Medyo matari siyang makipag-usap sa akin. Miss, are you listening to me? Matari na sabi niya sa akin. Bakit niyo siya hinahanap? Tanong ko sa kanya. Nandyan ba siya o wala? Matari pa rin na tanong niya sa akin. Wala siya dito at bakit niyo siya hinahanap? Ano kailangan niyo? I'm his fiancé. Sagot niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. I'm sorry, miss. Pero paano ka naging fiancé ng asawa ko? Asawa? Don't lie to me. Katulong ka lang dito. Talaga? Okay, if you think nakatulong ako dito ay wala naman akong magagawa. Puntahan mo na lang siya sa presinto kung talagang kilala mo siya. Sabi ko sa kanya sabay sara ng gate. Bigla kong kinabahan nang maalala ko mukha ng batang lalaking kasama niya. Napaisip na naman ako. Hindi ko maiwasan hindi mag-overthink. Siya kaya ang dating kasintahan ni Eman? Tanong ko sa sarili ko. Sino nga kayang babaeng nakausap ni Eunice? Babae nga kaya ito ni Eman? At si Ruby, malinis kaya ang intensyon niya sa pagpasok sa buhay ng mag-asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.